Purihin ang Panginoon, isang napakagandang gabi po sa bawat isa na ngayon po ay nakatunghay dito po sa ating programang Jesus is the Answer. At gaya po ng dati naming paanyaya, lagi nyo pong ibahagi itong pong ating programang ito sa gayon. Marami po ang nakakapakinig. I-like nyo po at i-share sa iba sa mga kaibigan nyo. Sa gayon po ay patuloy na maluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. Sa gabing ito, ako po ang gagamitin ng Diyos upang maghatid ng mabuting balita. Alice Serrano po. At tayo po muna ay manalangin. Diyos na dakila at napakabuti, nagmamahal at laging nagmamalasakit sa aming lahat. Sa oras pong ito, patuloy po kaming dumudulog sa trono ng iyong biyaya at habag at patuloy po naming pinasisiyasat sa iyo ang aming puso. Ano man pong bahid ng karumihan, ang taglay namin, anumang kasalanan na aming nagawa, mga bagay na pinapagawa mo subalit di namin nagawa, Panginoon, patawarin mo po kami. Salamat, ikaw ay Diyos na mapagpatawad, kailanman hindi ka nagtataboy sa sino mang lumalapit sa iyo, kung kaya't inaangkin po namin na iginagawad mo ang kapatawaran at patuloy kaming lilinisin sa aming mga karumihan. Salamat po sa iyo at ngayong gabi malaya kaming makadudulog sa trono ng biyaya mo at habag at patuloy na ipaparanas sa amin ang kapuspusan ng Santong Espiritu. O banal na Espiritu, malaya ka pong magturo sa bawat isa. Ako po ay gamit mo lamang upang ipabatid ang malalim na kalooban, kapahayagan mula sa Ama sa Langit. Kaya nga po, malaya kang kumilos sa iyong lingkod at gayon din sa makikinig ng mga salita. Ikaw po yung magsaayos ng kanilang mga puso upang tanggapin nila ito ng may kapakumbabaan. Makinig po silang mataimtim at patuloy na dinggin nila yung tinig na nagmumula sa iyo. Maraming po salamat. Pagpalain mo po yung aming mga salita na pagsasalu-saluhan. Tunay nga pong magbigay, iba yung kalakasan at katatagan ng aming pananampalataya habang hinihintay namin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Habang hinaharap namin ang mga maraming pagsubok sa buhay, hayaan mong patuloy na ang pagtatagumpay at pagpapatibay ng pananampalataya ay maranasan. Maraming po salamat at dalangin ko po lahat ng mga nagbabrowse ngayon sa FB, dalangin ko na kapag nasumpungan nila ito ay tunay nga pong i-stop muna nila sa bahaging ito ng programa ng Church of God's Miracles. Maraming po salamat sa iyo po ang pinakamataas na papuri, parangal, pagluwalhati at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon at muli magandang gabi sa bawat isa. Nung pong nakaraang ako ay nagturo na pag-aralan po natin yung pagkahulog ni Adan at ni Eva sa pagkakasala. At mula po doon ay nangyari na ang tao ay nagsimula sa kanyang paglayo sa Diyos. Basahin ko lang po yung Genesis 3, talata pong 8 hanggang 10. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroon?" At sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." Yun po yung tagpo na kung saan nalaman o sumuway ang mag-asawang ito sa utos ng ating Panginoong Hesus. At nung sila ay magkasala, nagkaroon na sila ng takot at nalaman nilang sila ay hubad, sa gayon nagtago po ang mag-asawa. Gayon po yung sitwasyon ng mga taong nabubuhay sa kasalanan. Hindi po lubusang nakakalapit sa Diyos.
Sa literal, di po ba, pag meron po tayong pagkakasala sa ating kapwa ay hindi tayo hayagang makalapit sa kanila kung meron po tayong pagkukulang o di naman kaya ay hindi tayo makatingin ng mata sa mata pag tayo ay nagkakasala. Ganun po talaga, lumalayo ang loob ng isang tao dun sa kanyang napagkasalanan. Subalit, ang magandang balita, tayo man ay pilit na lumalayo sa Panginoon dahil nga nagkakasala, ay lumalapit naman sa atin ang ating Diyos. Yun po, kung nagtatago man tayo o lumalayo sa Diyos, ang sabi po ng Ezekiel 34:11, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako sa mga katuwid, bagay ako, sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Yun po yung sabi ng Diyos. Doon sa mga taong nagkasala, nagtatago, tumatakas sa paningin ng Panginoon, ang sabi, ako baga, sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Ibig sabihin, talagang ang Diyos ang susuri sa ating lahat at hahanapin ng Panginoon ang mga taong ito. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan at sa kasalukuyan, alam niyo po, naghahanap ang Diyos. Sa aklat ng Mateo 18:12, ano ang akala ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa at maligaw ang isa sa mga yaon, hindi baga iiwan niya ang 99 at pasa sa kabundukan at hahanapin ang naligaw? Yun po yung tanong ng Panginoong Jesus nung siya po ay naghahayag doon sa mga taong tumatanggi na sila po ay walang kasalanan o pinapagpapahayagan sila ng Diyos ng daan ng kaligtasan. Sabi niya, hahanapin ko yung nag-iisa. Kumbaga, yung kabutihan ng Diyos, alam niyo po ba, ay suma sa ating lahat. Na kapag tayo naligaw, kapag tayo ay nawawala sa landasin ng Diyos, sabi doon, pagmamalasakitan tayo ng Diyos. Hahanapin niya tayo. Lahat ng naligaw, hahanapin ng Panginoon. Kaya nga, ikaw at ako na nakikinig ngayon, nais ipabatid sa iyo, sa ating lahat, ng ating Diyos, na tayo ay kanyang pinagmamalasakitan. Mahal tayo ng ating Diyos. Sa aklat po ng Isaias, Kabanata 53, ang talata po ay 6, ito po ang sabi, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo, bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. So doon po tayo doon sa sinabi sa talatang 6, lahat po tayo, walang tao na hindi po naligaw. Ang katulad po natin ay tupang naligaw. Sapagkat ang tupa ay, ang nagpapastol po talaga doon ay ang Diyos. Ngayon, inihalin tulad tayo sa tupang naligaw. At yun nga, dahil naligaw, alam niyo po, ang naging daan natin ay pansarili. Nagkanya-kanya tayo ng daan, kung nagkanya-kanyang lagyo, kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito. May mga sarili tayong paraan kung paano natin bibigyang kaluguran ng Diyos. Subalit ang sabi nga ng Biblia, wala pong matuwid. Wala kahit isa. At ang sabi doon sa huling nabanggit ay ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Dito po ang tinutukoy ay ang Panginoong Jesus. Lahat ng ating kasalanan dinaladala ng ating Panginoong Jesus. Gaya nung sabi sa talatang 5 ng Isaiah 53 pa rin po. Sabi po ron, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang,
Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So makita po natin sa mga talata, sa talatang ito na ating binasa, ay tumutukoy po ito sa Panginoon na siya pong nagdala ng lahat ng hirap, lahat ng pagpapakasakit para sa ating lahat. Imbis na tayo po yung ipapako sa krus, inako na po ng Panginoong Hesus ang pagkapako sa krus. Imbis na tayo yung masusugatan dahil tayo yung nagkakasala, subalit inangkin na rin ng Panginoong Hesus ang pagkapako sa krus. Siya na po yung nasugatan at siya na rin po yung hinampas, siya na rin po yung pinarusahan. Lahat po, kaya nga ang sabi naman po ay sa mga latay o dahil dun sa pagkakasugat na yon ni Kristo Jesus, tayo po ay nagsigaling. Ganun po tayo ipinagpapakasakit. Una ay ng Ama. Bakit? Kasi yung kaisa-isa niyang anak ay isinugo niya kahit pa, di po ba, masakit sa damdamin ng isang magulang na ang iyong anak ay ibibigay mo, pagkakaloob mo upang mamatay para sa marami. At may ganong damdamin din ang ating Ama, subalit hindi po niya inalintana ang damdamin yun upang ipaunawa, ipadama sa atin ang kanyang pag-ibig at pagmamalasakit. Gayon din naman ang Panginoong Hesus na siyang anak, hindi po niya tinanggihan yung plano ng kanyang Ama na siya yung magdala. Kaya nga dun sa binasa natin kanina, ipinapasan sa kanya, sa Panginoon, ang lahat ng bigat ng ating kasalanan. Isinugo ng Ama si Jesus upang hanapin ang mga naligaw at nawawala. Lucas 11:10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. So yun po yung dahilan ng pagkaparito ng ating Panginoong Hesus, upang tayo ay hanapin. Kasi nga lumalayo tayo upang ipaunawa ang katotohanan, sa gayon tayo ay maligtas. Maraming tao hindi kinikilala ang pagliligtas na yon ng Panginoon. Subalit, ako po'y nananalangin na maunawaan yung lubos na lahat tayo kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan natin ang Panginoong Hesus. Sa aklat po ng Ezekiel 34, talatang 16. Sabi po doon, aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang iniligaw at tatalian ang nabalian. Palalakasin ang mga may sakit, ngunit aking lilipulin ang mataba at malakas, aking pakakanin sila sa katwiran. So, makita po natin dito na noon pa man, plano na ng Panginoon na hanapin ang taong nawawala. Na hanapin ang mga iniligaw ng kaaway. Marami pong iniligaw ang kaaway. Mula po kay Eva at kay Adan ay nailigaw ang tao. Nadaya yung kaisipan. At hanggang ngayon, ganun po yung nangyayari. Marami pa pong naligaw. Isipin ninyo, napakalayo ng gap ng taon mula po sa lumang tipan hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesus. Subalit, pinlano yan ng Diyos upang patuloy na iligtas. Kaya po naghahanap ang Diyos. Ililigtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Bakit po? Kasi mayroon po naman sadyang tiyak na kapahamakan ang tao. Kapag hindi po lubos na kinilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang sabi po doon, sila ay mapapahamak. Mapapahamak. Subalit, kung sasampalataya sila, ang sabi po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Sabi po sa aklat ni Isayas 33:22, sapagkat ang Panginoon ay ating hukom, ang Panginoon ay ating tagapaglagda ng kautusan, ang Panginoon ay ating hari, kanyang ililigtas tayo. So, nasa kanya po posisyon ang lahat ng kinakailangan upang ang tao ay maligtas. Panginoon ang Diyos ang huhukom. Subalit kung kikilalanin natin siya, tayo po ay hindi na mahahatulan dahil siya po ay ating kikilanlin. Ang Panginoon ang tagapaglagda ng kautusan. So kung sinasabi ng kautusan na mamamatay ang bawat nagkakasala, sabi kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit dahil siya ang tagapaglagda ng kautusan sa pamamagitan ni Jesus, hindi na po tayo daranas ng kamatayan. Si Jesus na ang nagdala ng kamatayan para tayo ay maligtas. Siya ang Panginoon. Siya ang hari na sa atin ay magliligtas. Sa aklat po ng Hebreo 5:9, at nang siya'y mapaging sakdal, siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Ito pong talatang ito ay patungkol din po sa Panginoong Hesus, na ang sabi, siya'y napaging sakdal. Alam niyo po, dahil sa pagsasakatuparan po niya ng plano ng Ama na siya ay magmisyon dito sa mundo para sa kaligtasan ng maraming nilikha. Alam niyo po, naging sakdal ang ating Panginoong Hesus. Siya po ay lubusang nakasunod sa kalooban ng Ama. Kaya nga po siya ang walang hanggang kaligtasan. Sa mga tatalima kay Hesus, sa mga sasampalataya kay Hesus, siya po ang daan ng kaligtasan. Kaya nga po, tayong lahat na naligaw, tayong lahat na nawawala, tayong lahat na tumatakas ay hinahanap ng Diyos. Naghahanap ang Diyos. At sa kanyang paghahanap, nawa po ay masumpungan tayo at makikilanlin po natin yung ginagawa po niyang paghahanap sa atin, tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Pangalawa po, ang bakit hinahanap tayo ng Diyos, hindi lamang para iligtas, kundi ibabalik ang naliligaw o naligaw. Pagkatapos nating maligtas, ay ibabalik tayo sa Kanya o sa ating Ama sa langit. Sa aklat po ng Juan 10:16, ang sabi po rito, meron akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. So dito po ipinapakita ng talata na merong mga tupa na talagang wala pa rin sa puder o kulungan ng Panginoon. So, hinahanap niya yon at ipapasok niya doon sa kulungan na yon para, sabi niya, magkasama-sama na ang lahat, maging isang kawan lang na may iisang pastol. So, ibig sabihin, kung tayo man ay nakalabas doon sa pagkalinga ng Diyos, kung tayo man ay nakatakas, kung tayo man ay nagwala, di ba? Yung parang talagang mas pinili pa natin yung buhay na lagalag, no? Parang yung sa alibughang anak, na mas pinili pang nasa kaharian na po siya ng kanyang ama. Subalit pinili ng alibughang anak ang lumabas sa kaharian ng ama at magliwaliw sa mundong ito. Pero hindi ba, ang naging hantong ay na-realize niya na talagang kailangan niya nasa poder siya ng Ama. So ngayon, ang Panginoong Hesus ay ganun po ang gagawin sa atin, no? Kung tayo po ay masumpungan ng Panginoon, dadalhin niya tayo dun sa isang lugar na kung saan sama-sama ang lahat ng tupa
at magiging isang kawan tayo at siya ang ating pastor. Ibabalik tayo ng Panginoon sa kanyang poder. Ang sabi pa po doon sa ating talatang naunang binasa, sabi, ibabalik ang iniligaw at tatalian ang nabalian, palalakasin ang may sakit. Yun po ang ang kahinatnan o bakit naghahanap ang ating Panginoon. Unay, nais tayong iligtas. Pangalaway, nais niyang ibalik tayo dun sa kanyang poder o dun sa kanyang pag-aari, no? Dun sa kanyang kapamahalaan. Yun po yung gusto ng Panginoon. At sabi pa doon, tatalian ng nabalian. If ever na sa ating paglalagalag o pagtatago o pagtakas sa Diyos, no, kung nangyari na tayo ay napinsala, ang sabi doon, tatalian. Ibig sabihin, ere-restore. Aayusin muli ng ating Panginoon yung mga nasira sa ating katawan. At ang sabi doon, palalakasin ang may sakit. Yun po yung gagawin sa atin ng Panginoon. Magkakaroon ng restoration, magkakaroon ng revival sa ating buong pagkatao. Kaya nga 'di ba, pag kinilala si Jesus, sabi, ikaw ay isang bago ng nilalang. Sa aklat po ng Oseas, Kabanata 6, talata po ay 1 at 2. Sabi po rito, magsiparito kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo. Siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw ay ibabangon niya tayo at tayo'y mga bubuhay sa harap niya. So dito po ay sinasabi, alam niyo po, mga Israelita po ang nag-uusap-usap dito, na kung saan yung kapwa nila Israelita ay niyayakag nila o inaanyayahan nilang manumbalik sa Panginoon. Sabi doon, kasi naging suwail po sila, naging pasaway po sila. So, marami silang naranasang pananalansa sa kanilang buhay, sa kanilang pagkatao. Pero ang sabi niya, kung tayo man ay nilapa o tayo may naparusahan ng Diyos, sabi doon, papagalingin naman tayo ng Diyos. No? Tayo man, kung nasaktan man tayo o nanakit sa atin ng Diyos, kasi nga dun sa ating pagsuway, sabi doon, tatapalan niya yung mga pain na yon, yung mga sakit na yon. Makita po natin na talagang alam ng mga Israelita ang sanhi ng kanilang kasugatan, ng kanilang pagkakasakit. Ngayon, alam din nila ang daan para sila ay ma-restore. At ang sabi nun, manumbalik sa Panginoon. At ang nakakatuwa, sabi, bubuhayin tayo. Pagkatapos ng 2 araw, bubuhayin tayo. Sa 3 araw, ibabangon tayo. At tayo mga bubuhay sa harapan niya. So, ibig sabihin, hindi man, tawag doon, instant na tayo ay mababago, pero ang sabi doon, may pagbabagong mangyayari. Sa 2 araw, bubuhayin. Sa 3 araw, itatayo, ibabangon. At pag nakabangon, ang sabi doon, mamumuhay sa harapan ng Panginoon. So, ganun po ang mangyayari sa mga taong nasumpungan ng Diyos, na hinahanap ng Diyos at kikilanlin ng Diyos. Sabi doon, magkakaroon po ng buhay na ganap, no? Sa unang Pedro 5:10, sabi, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandali ang panahon, ay siya ring magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. So dito po sinasaad na talagang ang Diyos po yung nagre-restore. Ang Diyos po yung nagpapaganap at ang Diyos po ang nagpapalakas, nagpapatatag. So, wala po tayong pwedeng ibang pagsulingan ng ating buhay kundi ang Panginoon. Kung kaya tayo po ay nararapat na kung tayo ay masumpungan ng Diyos,
tugunan nating mainam dahil ang pakinabang ay sa ating lahat. Ang halimbawa ko po dito ay ang buhay ni Job. No? Si Job po ay lalaking ipinagmalaki ng Diyos kay Satanas. Na sabi ni Satanas ay kaya ka lang inaano niyan, tinatangkilik dahil ganyan ang kanyang buhay. Subukan mong tanggalin yan at hindi na yung tatawag sa'yo. Subalit, ang Diyos ay ang laki ng kumpiyansa niya na si Job ay para sa kanya. Kaya nga po ang mga pinagdaanan ni Job, di po ba? Pag binasa niyo po yung buong aklat ng Job, sabi po doon, una na ay namatay ang kanyang mga anak. Naulila si Job sa mga anak. So nawalan siya ng mga anak. Tapos naubos din ang kanyang kayamanan. Kinuha o naalis, nalipol ng unos o ng mga kalamidad ang yaman ni Job. At ang matindi pa dito, nagkasakit po si Job na ang sabi doon, buong katawan ay talamak sa mga pigsa. So, ganun po yung nangyari. Ano po? At doon sa kahulihang buhay nitong si Job, ay nagkaroon po siya ng realization. Sa aklat ng Job, 42, 5 at 6. Sabi po roon, nooy nakikilala ko kayo dahil sinabi ng iba. Subalit ngayon nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Kaya ako ngayon ay nagsisisi, ikinahihiya lahat ang sinabi sa alabok at abo, ako ay nakaupo. Yun po yung sinabi niya nung kumbaga doon sa kanyang pakikipagtalastasan sa Panginoon ay nangyari na nalaman niya yung kanyang mga pagkakamali, yung kanyang mga nasabing mga salita dahil sa kanyang mga pinagdaanan. At alam niyo po ang sabi doon ay nagsisi siya, tahasan siyang nagsisi sa harapan ng Panginoon. At hiyang-hiya niyang tinanggap na siya ay talagang makasalanan, nagkasala sa Diyos. At alam niyo po ang bunga ng kanyang pagbabalik loob sa Diyos o yung pagre-recognize niya sa ating Panginoon. Ang sabi po sa talatang 12, ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. So makita natin mga kapatid, na doon sa kanyang pagbabalik loob sa Diyos, doon sa kanyang pagkilala sa manlilikha, alam niyo po, nagkaroon ng restoration. Lahat ng nawala sa kanya, nawalan siya ng mga ari-arian, mga alagang hayop, bumalik. Nawala ang mga anak, muli ay nagkaanak. At doon, hindi lang dito sa talatang itong aking binasa, pero ang sabi po ron, gumaling si Job sa kanyang karamdaman. So, pinagpalang lubos si Job sapagkat lumapit sa Panginoon. Nakipagtalastasan siya sa Diyos. Kaya nga po, kung tayo po ay tutugon, alam nyo, sabi ko nga, hanggang sa kasulukuyan, naghahanap ang Diyos. Hinahanap ng Diyos yung mga taong makasalanan, yung mga taong dinaya, yung mga taong nailigaw ng katotohanan. Diba? Yung nailigaw ng mga mapandayang turo. Hinahanap yan ng Panginoon. Nais kanyang iligtas. Nais kanyang dalhin doon sa kanyang pagkalinga, doon sa kulungan ng mga tupa na kanyang inaalagaan. Hinahanap tayo ng Diyos. Hindi niya tayo hinahanap para parusahan. Hinahanap niya tayo upang iligtas sa tiyak na kapahamakan. Sabi po niya sa aklat ng
Juan 10:10, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Yun po ang layunin. Bakit tayo hinahanap ng Diyos? Upang bigyan ng buhay, buhay na masagana at ganap. At ang lahat pong yan, masusumpungan natin tanging kay Jesus, ang ibinigay ng Ama na siyang tagapagligtas. Si Jesus ang kaligtasan, si Jesus ang buhay, na kay Jesus ang pag-asa at ang buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos na mabuti at napakadakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo po sa amin, sa aming pag-aaral. Salamat din na patuloy na nailahad ang katotohanan ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na selyohan mo sa puso at isipan ng bawat tagapakinig o nakinig ng programang ito. Dalangin kong patuloy na makapagministeryo ang Santong Espiritu, sa gayon lubos nilang maunawaan ang kanilang katatayuan sa iyong harapan at matutunan nilang magpasya, Panginoon, na ikaw ay kilanlin bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming po salamat. Patuloy kang magligtas ng marami pang kaluluwa sa pamamagitan ng programang ito. Jesus is the answer. Salamat, wala kaming ibang itataas, ipapangaral, kundi ang Panginoong Hesus ang nagliligtas. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo lahat ng nakinig, sumusubaybay sa gawain nito. Anuman ang kanilang mga kahilingan, hindi ito nalilihim sa iyo, Ama. Dalangin ko, tugunin mo ang bawat panalangin nila sang-ayon sa iyong kalooban. Maraming po salamat at aking patuloy inaangkin ang pagkalinga mo sa bansang Pilipinas at sa mga mamamayan nito, at ang pagbibigay mo ng karunungan sa mga taga-pamuno ng bansang ito, at ang patuloy na pagpapasagana mo ng lahat ng mga yaman na ipinagkaloob mo sa bansang ito. Salamat po, Panginoon. Maghari si Jesus sa bansang Pilipinas, maghari si Jesus sa bawat sambahayan, maghari si Jesus sa bawat institusyon o kawanihan ng bansang ito. Salamat sa iyo po ang pinakamataas na papuri, parangal, pagluwalhati at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Isang napakagandang gabi sa bawat isa. At ngayon pong gabi ay muli, ako po ang ginamit, kinasangkapan ng Diyos, Alice Serrano. Shalom, everyone. I love you po.